Ang Direct Selling Association of the Philippines o DSAP sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry ay naglunsad ng isang anti-pyramiding education campaign para sa inyong protection. Para mapadali ang inyong pagkilatis, kung ang isang kumpanya ay lehitimo at hindi nanloloko, narito ang 8-point test na dapat pagbasihan ng inyong desisyon. Una, may produkto bang ibinebenta? Ang mga pyramid scams ay kadalasang walang produktong binebenta. Kung mayroon man, hindi ito nangangahulugang lehitimong negosyo. Kailangan pa niyong suriin ang mga puntong sumusunod. Ang komisyon ba nakikitain ay magmumula sa pagbebenta ng produkto? At hindi mula sa registration o entry fees ng mga recruit? Kung kumikita ka sa pagre-recruit lamang at ang kinikita mo ay galing sa registration fees ng mga recruit mo, mag-ingat ka. Ito ang pinaka-common trait ng pyramiding. Ang layunin ba ng negosyo ay magbenta ng produkto? At hindi lamang ang pagre-recruit ng mga miyembro? Sa ibang pyramiding schemes, ang mga tao ay bumibili lamang ng produkto dahil requirement ito para maging isang miyembro. Wala bang kaugnayan ang dami ng na-recruit sa dami ng perang kikitain? Ang income o kita mula sa negosyo ay dapat manggagaling sa pagbebenta ng produkto at hindi mula sa recruitment ng mga taong nagbabayad ng entry fees. Kung sakaling matigil ang pagre-recruit, kikita pa ba ang mga miyembro ng negosyong ito? Kung recruitment lang ang pagkakakitaan, siyak na madaling babagsak ang negosyo kapag wala ng miyembro ang nare-recruit at magbabayad ng entry fees. May protection ba ang sino mang aayaw sa negosyong ito at gustong maibalik ang perang ipinuhunan niya? May makatarungang product return policy ba ang negosyong ito? Sa punto naman ng pagpipresyo, may fair market value ba ang produktong ibinebenta? Kailangan natin suriin kung ang halaga ng isang produkto na binibenta through direct selling ay kasing halintulad ng halaga nito kapag binenta na sa mga tindahan. Sa punto ng mamimili, may sapat ba silang dahilan na bilhin ang produkto ayon sa presyo nito? Ang produkto ba ay bibilhin pa rin ng isang tao kahit hindi ito interesadong sumali sa compensation plan nito? Sa punto ng prospective member, may sapat bang dahilan na magbayad ng registration fee o investment ayon sa tangible benefits na makukuha dito? Kung ang sagot ninyo sa lahat ng katanungan ng ating 8-point test ay oo, tiyak na lehitimo ang kumpanyang lumapit sa inyo. Pero, kung ang sagot nyo sa kahit isa ay hindi, naku, mag-ingat, malamang pyramiding ang negosyong ito. Para makatiyak, sumali lamang sa isang kumpanya na miyembro ng Direct Selling Association of the Philippines o DSAP.